good evening. I'm here again, Mami Ria Palmaragas, at your YouTube screen, my YouTube channel, and Ria Palmaragas, Sagro Air channel, and Rogas Palmaria channel. And I wanted to tackle up ang mabuting balita ayon kay Juan. Ano ba ito? Etong John o Juan, ang pang-apat na aklat sa Bagong Tipan. Pang-apat ba? Pangatlo sa Bagong Tipan. Matthew, Mark, Luke, and John. So, pang-apat. And ito yung favorite na book, na aklat ng lahat ng tao sa mundong ito. When it comes to life of Jesus Christ. And kasi yung Matthew, Mark, Luke, and John, pare-pareho lang ang laman nun. So, ang pinaka-paborito ay si Juan. Si Juan kasi, di ba siya yung alagad na minamahal ni Jesus? So, favorite din siya ni Jesus na alagad. So, come on, let's see ano ba sabi rito. Ang mabuting balita ayon kay Juan ay nagpapakilala kay Jesus bilang walang hanggang salita ng Diyos na naging tao at nanirahan sa piling natin. Sinulat ang ebanghelyong ito upang ang mga mambabasa ay sumampalatayang si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos, sa gayon magkakaroon sila ng buhay according to 1:20 verse 31. Pagkatapos ng paunang salita na nag-uugnay sa salita ng Diyos at kay Jesus, ang unang bahagi nito ay naglalahad ng iba't ibang himalang nagpapatunay na si Jesus nga ang ipinangakong Mesyas o tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Sumusunod dito ang mga paliwanag sa mga himala. Sa bahaging ito ay nilalahad kung paano ang ilan ay naniwala kay Jesus at naging mga tagasunod niya. Ang iba na may ayaw maniwala, bagkos sinalungat pa siya. Nakatala sa kabanatang 13 hanggang 17 ang malapit na pakikisama ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yun nga. Lalo na noong gabi bago siya dakpin. Sa gabing ito, na bisperas ng pagpapako sa kanya sa krus, pinalakas niya ang kanilang loob para maging handa sila sa mga mangyayari. Sa mga huling kabanata naman ay iniuulat kung paano siya dinakip at nilitis. Isinalaysay rin ang pagpapako sa kanya sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay at ang maraming pagpapakita sa mga alagad matapos siya mabuhay na muli. Ang kasaysayan ng babaeng nahuli sa pangangalo niya according to chapter 8 verse 1 to 11 ay nakapaloob sa mga saklong sapagkat wala ito sa maraming manuskrito at mga unang salin bagamat kasama sa ibang kasulatan. Dito ay binibigyan diin ang kaloob na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo, isang kaloob na nagpapasimula ngayon at natatanggap ng mga tumutugon sa panawagan na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang isang katangi-tanging tampok dito ay ang paggamit ng karaniwang bagay sa pang-araw-araw na buhay para sumagisag at magturo ng mga katotohanang espiritual. Tulad ng tubig, si Jesus ay tubig, si Jesus ay tinapay, si Jesus ay ilaw, at ang pastol at ang kanyang mga tupa. At siya ang puno ng ubas at ang bunga nito. So, ito ang mga katuruan sa mabuting balita ayon kay Juan. So, sinasabi rito guys sa John chapter 21 verse 20 to 25, basahin natin yung huling talatang sinabi rito sa Book of John. Sabi rito, ang alagad na minamahal ni Jesus. Sabi rito, lumingon si Pedro, tingnan natin guys yung kwento, at nakita niya sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus, si Juan ngayon. Yaong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahaponan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Kay Juan daw. Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sabi niya kay Pedro. Sumunod ka sa akin, sabi ni Jesus kay Pedro. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig ko mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? So ito nga ang alagad according to chapter 24. Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito, sabi rito. Siya rin ang sumulat ng mga ito, si Juan. At ang alam naming tunay ang kanyang patotoo. Sa pagwawakas, sabi niya rito sa chapter verse 25, at marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masasulat. So, malalaman natin dito guys na si Juan ang pinaka-paboritong alagad ni Jesus, ang kanyang pinakamamahal na alagad. Siguro mapagmahal si Juan, so
Dedicated ko nga pala ito sa aking asawa. Hello! Kumusta sa'yo? Mahal kong asawa, Amor Makud. And eto, binabasa ko yung John ngayon. And tungkol ito sa ating Panginoong Jesus, kung paano isinulat ni Juan, ni Matthew, Mark, Luke, at eto nga si Juan, ang favorite natin na book na aklat sa Biblia. And sana kapulutan ng aral to ng mga boys and girls out there na gusto magbasa ng Biblia. Bago kayo magbasa ng Biblia, manalangin muna kayo, humingi muna kayo ng tawad, tapos humingi kayo ng gabay ng Diyos para maunawaan, ng pangunawa, humingi kayo ng pangunawa para maunawaan nyo ang Biblia. And then, piliin nyo ang Tagalog para madaling maunawaan. Kung English, pwede rin kung saan kayo mas komportable. And sigurado guys, pag yun ang ginawa nyo, maiintindihan nyo ang Biblia and maisa sa puso nyo, maisa sa buhay nyo ang mga nakasulat dito. Ang mga katuruan ng Panginoong Jesus, ng ating Diyos na buhay. Okay guys? So that's it for now. Yun muna sasabihin ko sa inyo, and sobrang nabibless ako kay John the Baptist kasi minahal siya ni Jesus Christ, ng ating Panginoon. Siguro dahil isa siyang mapagmahal na tao talaga, na alagad ni Kristo. Sana kapulutan natin ng aral to, ang kanyang pagkatao, and mababasa natin to sa kanyang book, sa New Testament, and sana maintindihan natin and makuha natin yung tamang aral mula sa mga katuruan na ito sa Biblia. And madala natin ito sa buhay natin sa araw-araw. Kasi wala naman itong importansya kung hindi natin ito madadala sa buhay natin. Para ano pat binasa natin to, diba? Kung head knowledge lang, hindi naman natin ito magagawa. So, deeds is importante. Mas importante yung paggawa kaysa sa pag-aaral. O mapupunta na ito sa utak natin or wala lang para may pagyabang lang na marami tayong natututunan. So, hindi tama yon guys. So, kailangan isa pamuhay natin para malaman ng ibang ang mabubuting balita ayon sa banal na kasulatan, and magawa natin ang mga nakasulat dito sapagkat ito ang solusyon sa problema natin guys. Okay ba? Yun. And kung hindi pa tayo ayos sa pamumuhay natin sa mundong ito, come on, try na. Read the Bible and isa pamuhay natin. Okay? And sigurado, magiging maayos tayong individual, maayos na tao na makikisalamuha sa ibang tao, and hindi tayo magiging pasaway sa mundong ito. Okay guys? So bye for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. See you next time. Bye for now. God bless everyone. Good evening. Bye.